Magandang araw, magandang gabi, anong oras man sa inyo ngayon, mga kaibigan, mga kababayan. Narito po ako upang sagutin ang tanong ni Karashid na kung si Abraham daw ay, sabi doon daw sa Roma chapter 4, sabi daw ni Pablo ay inaring ganap si Abraham sa pananampalataya at hindi sa gawa. Samantalang doon naman sa Santiago chapter 2, si Abraham naman ay inaring ganap sa mga gawa. So kumbaga parang kontradiksyon. Kaya nga sabi ko sa comment ko sa post ni Karashid na malulugaw talaga ang utak mo, Karashid, kung hindi mo alam ang context. Huwag mong pagsabungin ang mga talata sa Biblia kasi merong mga context yan. Hindi ko alam kung si Karashid ay nagtatanong dahil hindi niya alam ang sagot o kaya tumatanong na parang maestra na sinusubok niya ang kanyang tinatanong ng mga estudyante niya kung alam nila ang sagot. So kung saan man dyan, di natin alam, pero susubukan nating sagutin ayon sa Biblia. Basahin natin yung pinagsasabong niyang mga talata 4 ng Roma. Sabi dito, sapagkat kung si Abraham, chapter 4 verse 2, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang, datapwat sa kanya na hindi gumagawa ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katwiran. So dito makikita natin na si Abraham daw ay ibinilang na katwiran ang kanyang pananampalataya at hindi sa gawa. Anong gawa? Anong gawa na kung saan ay para si Abraham ay hindi magmapuri o magyabang? Lundag lang tayo sa versikulo 9. Sabi dito, sinasambit baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli, sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay ibinilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Paano ngang ito'y ibinilang? Nang siya bagay na sa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. Ibig sabihin, si Abraham ay inaring ganap na nung siya ay hindi patuli. Kasi nagpatuli kasi si Abraham, 99 years old na siya. Nung hindi pa siya nakarating sa 99, hindi patuli si Abraham. Pero si Abraham ay binilang na katwiran ang kanyang pananampalataya, hindi sa gawa ng alin. Yun naman pala ay sa gawa ng pagtutuli. Ang katunayan na si Abraham ay inaring ganap sa pananampalataya, sabi sa Hebreo 11:8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ang katunayan, mababasa natin yan sa aklat ng mga propeta na sinasabi dito sa aklat ni Nehemiah. Ganito naman ang nakasulat. Nehemiah 9. Sa 9 ng Nehemiah nakasulat ay ganito, 9:6, ikaw ang Panginoon,
ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang Panginoon na Diyos na siyang pumili kay Abram at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham, at nasumpungan mo ang kanyang puso na tapat sa harap mo, at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay ang lupain ng Kananeo, ng Heteo at ng Amoreo at ng Pereseo at ng Jebuseo at ng Gergeseo, upang ibigay sa kanyang binhi at tumupad ng iyong mga salita, sapagkat ikaw ay matuwid. Ayan naman pala, kasi si Abraham tumalima sa panahong hindi pa siya tuli. Yun, kaya si Abraham ay inaring ganap sa pananampalataya na tumalima siya nang siya'y utusan ng Diyos na lumipat ng lugar. At ngayon naman, so yun, nasagot na natin yun, na inaring ganap si Abraham hindi sa gawa ng alin, ng pagtutuli. Kasi bago patuliin si Abraham, inari na siyang ganap. Ayon. Ngayon naman, doon naman kay Santiago, bakit naman sinabi dito na si Abraham ay inaring ganap sa gawa? Basahin natin. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at siya ay ibinilang sa kanya na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Ayan, yun naman pala, inaring ganap din si Abraham nung ihain niya si Isaac, dahil sinasabi nga doon sa lumang tipan, nung ihain niya si Isaac ay nung papatayin na sana niya ang kanyang anak, ay sinabi ng Diyos sa kanya na pinigilan siya, at sabi ng Diyos, ngayoy talastas ko na ikaw ay natatakot sa Diyos. Kasi ang pagkatakot sa Diyos, sabi sa Biblia 12:13 ng Ecclesiastes, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagtupad ng kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa Ecclesiastes 12:13, na kung saan ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Basahin na lang natin para malinaw. Sabi dito ay ganito: ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yun si Abraham. Kaya naman pala inaring ganap din si Abraham nung ihandog niya si Isaac sa ibabaw ng dambana, dahil doon inaring ganap siya na may pananampalataya at may kasamang gawa. So hindi naman po kontradiksyon yun, Ka-Rashid. At salamat at natanong mo yun, dahil marami din naguguluhan dyan, lalo yung mga faith alone believers, na kung saan ay hindi na sila naniniwala sa gawang mabuti, kundi sumampalataya lamang, which is mali talaga yon. Salamat, Ka-Rashid, at sana naintindihan mo ang sagot ko sa iyo. At alam ko na maari na hindi mo tatanggapin ito, pero tandaan mo rin, Ka-Rashid, iba kasi ang paniniwala ng mga Muslim sa paniniwala na itinuro ni Kristo at ng mga apostol sa mga Kristiyano. Magkaiba kasi yun, may pagkakaiba.
Kaya hindi mo rin mapipilit na dalhin mo ang paniniwala na itinuro ng mga apostol sa paniniwala nyo. Kung baga sa sports, ang kategorya nyo boxing o boxing, yung iba naman ay basketball. Yung boxing kasi ay para manalo ka sa laban, kailangan pabagsakin mo ang kalaban mo sa suntok. Ma-knockdown mo o kaya ma-knockout. Sa basketball, hindi pwede na manuntok ka doon. Mapa-foul ka dyan, Rashid. So magkaiba ang rules. Ngayon kung tinatanong mo ang tungkol dyan kay Abraham, sinagot kita ayon sa Biblia. Salamat.